Okay, pagpatuloy po natin yung ating biyahe mga kabiyahero. So ito po yung pinakang entry point patungo po ng Subic Bay Freeport mga kabiyahero. So angkas po muli kayo sa biyahe ko at tayo po mag-iikot sa kahabaan po ng commercial district ng Subic hanggang doon po sa hotel na pagdadalhan po natin itong ating mga pasahero. So ayan, makikita nyo po, mayroon pong dalawang tunnel dito. Lulusot po tayo sa ilalim yan bago po natin na marating yung mismong Central Business District ng Subic Bay Freeport mga kabiyahero. Ito pong daanang ito po'y bahagi noong tinatawag noong araw na Tipo Expressway. So wala pa po noon yung EasyTex at kakapiranggot lang po itong expressway na ito at minadali po itong gawin nung tayo po ay mag-host nung Epica Summit mga kabiyahero. So dalawa po yung pasukan dito noong araw nung wala pa po itong Tipo Expressway. Ang gagamitin pong daan ay yung old highway patungo po ng Olongapo City kung saan ay nandoon po yung pinakang main gate ng Subic noong araw. So ayan, pumasok na po tayo. Ito pong bahaging ito nandito po yung Royal Duty Free sa gawing kanan at doon po sa gawing kaliwa ay nandiyan naman po yung Pure Gold Duty Free mga kabiyahero. Ito pong kabuuhan ng Subic, sinasabi po nila na mas malaki po ito sa kabuuhan ng bansang Singapore mga kabiyahero. Pero kung tayo po isang baguhang driver na pumasok po sa lugar na ito, ay dapat maging maingat po tayo dahil hanggang sa ngayon, buhat ng iwan po ito ng mga Amerikano, ay tinatawag po itong traffic discipline zone. So napakahigpit po dito, stop and go po dito. Kahit wala pong bantay, bawat kanto, kapag nakita nyo po yung solid white na lane doon sa iyong tapat na dinadaanan, obligado ka pong huminto muna at hintayin po na huminto yung paparating bago po kayo dumiretso. Kasi first stop, first to go po yung patakaran dito. So kung inaakala po ninyo wala namang nakatingin sa inyo, napakarami pong CCTV rito at kapag kayo po ay natikitan, hindi po kayo makakalabas ng loob ng Subic Bay hanggat hindi po ninyo nababayadan yung kaukulang multa sa inyo pong malalabag na mga patakarang pang trapiko mga kabiyahero. So kaya dapat maging maingat po tayo, lalo na kung kayo po'y convoy, kung wala pong traffic light, hintayin po ninyo na mauna yung isa at wag po kayong basta susunod dahil sigurado po mahuhuli kayo. So ito pong tapat na ito, yan po sa ating gawing kanan, hindi lang po natin nahagip ng ating camera. Yan po yung isang industrial zone area kung saan po ay marami po diyang mga gumagawa ng mga pang electronics na piyesa mga kabiyahero. So yan naman pong nasa gawing kaliwa natin, yan naman po yung tinatawag na Subic Yachts Club. So marami pong yate ng mga bigatin, yung mga nakaparada po sa lugar na yan mga kabiyahero. So inabot po tayo ng stop, hintayin po nating mag-go at tayo po kakaliwa sa kalsadang yan na nasa atin pong harapan mga kabiyahero.
Okay, pagkakaliwa po natin, yan pong gawing kanan. Yan po isang open ground event place. Pwede po dyan yung mga football, mga outdoor games, at dyan din po ginagawa yung mga outdoor concert kapag may mga sikat po na mga artist na dumadayo po sa lugar na ito, mga kabiyahero. So, yung building naman po na yan na ating nasa harapan, yan naman po yung headquarters ng mga Subic Bay law enforcer, mga kabiyahero. So yan pong nasa gawing kaliwa. Ayan, yan po yung Old Spanish Gate. Hinayaan po nilang nakatayo yan dyan dahil isa po yung historical marker ng pamamalagi po dito ng mga puwersang Kastila bago pa po mamalagi dito naman yung mga puwersang Amerikano, mga kabiyahero. Okay, kanan na po tayo rito. Ito naman po yung tinatawag na waterfront road, mga kabihero, dahil yan pong nasa gawing kaliwa ay puro dagat na po yan. Mayroon po diyang pier at marami po ang puwaparada diyang mga barko sa gawing kaliwa na yan. Ayan, solid white lane. Obligado, stop po tayo rito. Lumingon kung may ibang sasakyan na paparating. At kapag huminto, saka lang po tayo pwedeng magpatuloy ng ating biyahe. So ulit-ulit po yan dahil napakarami pong kanto na madadaanan natin dito sa kalsadang ito. Kaya stop and go po tayo bawat kanto, mga kabiyahero. Okay, ito na po yung open parking. So, papasok po tayo rito.
nahahanap po tayo ng isang lugar na malapit po doon sa mismong hotel nila at doon po natin sila ibababa. Okay, mga taga Timlentek, yan, sa ating pong mga naglalaan ng oras para silipin po yung ating mga video. Maraming salamat po sa pagsama niyo muli sa biyahe ko ito, mga kabihero. So, ngayong linggo, ngayong buwan, halos naka 5 days po tayo ng biyahe dito sa Subic. So, bago magkatapusan ay naka 5 araw tayo dito. Isang 3 days at saka isang 2 days. So hanggang dito na lang po at tayo po paparada ng maayos doon sa hindi ganong matao kasi mamayang gabi napakarami pong kotse na nakaparada dyan, maiipi tayo, mabubulahaw tayo habang tayo po natutulog, mga kabihero. Kaya paparada po tayo dito sa pinakagilid. So hanggang dito na lang po, maraming salamat.